mo ma-experience na nag-vlog naman. Yung basang-basa ka, akala mo naligo. Yan namin. So, ang daming nakabang sa akin na aso. So, ito yung kakain natin for today. Ito yung kaganina pinaluto ko doon. Yung binili ko doon sa ano, sa crab market. So pagkagat mo kayo, pero kayo tatalon. Kasi baka may pagtalon nyo, bigla kayo matula. Kapaka... Cambodia guys, ayan. Look, the seahorse. So big. Oh, look. I love it so much. So, sabi, after natin dun sa may crab market, guys, at saka dun sa Kampot Pepper, guys. So, nandito naman tayo ngayon at pupunta tayo sa Salt Farm here in Kampot, Cambodia. So, kung mapapasin ngayon, guys, medyo madilim ng konti, medyo sobrang lakas na rin ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Guys, welcome to my vlog. So, Ismis Malakas na. And welcome back again. So, guys, nandito tayo sa Salt Plantation. Salt Farm ba yun? So yun guys, napakita ko sa inyo kung paano paggawa ng asin. Sobrang dami. Siguro maalat to guys. Tubig na. So yun, napakita ko sa inyo. So here we go. We are here in Salt Farm here in Kampot, Cambodia guys. So kung mapapansin nyo, yan, sobrang lawak be. Yung mga tubig be, yan yung tubig na galing sa dagat. Medyo maalat talaga siya. More alat talaga. So kung mapapansin nyo yan, sobrang lawak be. Saka may mga bahay-bahay. Usually yung makikita nyo mga bahay-bahay, hindi siya bahay. Kasi nyo yung mga bahay na yan be, yan yung pinaka-imbakan ng mga asin nila. Once na inango na nila yung pinaka-asin at talaga tinambak na nila dun sa pinaka, parang bodega be. Yan yung pinaka parang bodega nila. Parang mukhang ano, bahay-bahay pero walang nakatira dyan. More on asin lang talaga ang nilalagay nila dyan guys. So ayan, kung pupunta kayo rito be, actually sobrang ganda, sobrang lawig. Yun nga lang, mas okay tong ano, itong gatong weather kasi medyo hindi masyadong mainit. Tama lang, so hindi kami masyadong mabababad sa araw. So ayan, kita-kita namin yung ganda. Kahit medyo madilim, I love the place. Sobrang lawak, sobrang lakas ng hangin be, sa pakiramdam. So ayan ba, kung mapapansin nyo, yan yung pinaka-finish na talaga once na naging okay na yung asin nila guys. So yung pinapakita sa amin ni Kuya, ayan, medyo malaki-laki nga lang yung square niya, be. Kontrol nyo sa Pilipinas, medyo malaki ng konti dun, be. So ayan, so, tinaray namin, okay naman, perfect naman siya guys.
Salt na natural. Natural na lang ginagawa. Dito guys, makikita nyo ba? Sobrang laki ng ano nila. Paggawaan ng asin. Ngayon guys, so, grabe. Alat. Is alat talaga. More alat talaga guys. Pumunta kayo rito. Magsasawa kayo sa asin. At syempre, kung mapapansin nyo, ayan, sobrang lawak na yan, be. At maraming procedure bago maging asin talagang asin nila dito sa Kampot. So, kung mapapansin nyo, ayan, medyo tubig-tubig pa yan, be. So, maraming process na pagdadaanan siya. So, umaabot siya ng mga up to December bago siya maging parang puti lahat. Kung mapapansin nyo, tubig na yan. Pagdating ng mga January, yan, all out na yan, be. Puting-puti na talaga para kayo nasa niebe. So, ayan, maraming mga, medyo matagal rin yung process ng paggawa ng asin. Pero pagdating ng January, ayan, talagang hinahangunan nila. So, makikita natin mamaya yung procedure kung paano talaga yung paggawa ng asin nila rito. So, ayan. Medyo pagbasa na lang muna natin yung mga tubig na parang ano. Yung tubig na yan, medyo nasa maputik pa yan, be, ha? Pero hindi pa yan yung pinaka finished product nila, be. Kasi, pagdating pa niyan, paghahango pa ng January, lilinisin pa yan ng bonggang-bongga bago maging puti na asin talaga. So, ayan, pinagmamasdan ko lang yung parang tubig na yan, be. Kung nakikita nyo, parang may mga lumot na yan. It's okay, okay lang yan. Wala namang problema yan, be. Natural yan, be. Kasi nasa, ano, parang mga nasa damo-damo. Pero, once na, ano yan, nililinis pa yan nila. At maraming pagdadaanan pa ng mga procedure yung paggawa ng asin. So, wala namang problema kung meron nasa putik siya, be. Kasi ganyan naman talaga ang process paggawa ng asin. So, ito yung pinaka-perfect na asin, be. Kung mapapansin nyo, puting-puti na talaga. So, andito kami ko, yan, papakita ko sa inyo yung pinaka-bahay niyan. So, hindi yung bahay, be. Bodega yan, be, na kung saan yan. Pinakita sa amin ni Kuya. Imbakan lang ng mga asin yan. So, sobrang lawak nito. Kung makikita nyo, sobrang dami ng mga bahay dito ng mga imbakan ng asin. Yan, sinilip ko sa loob. More on asin lang talaga. More on alat talagang tinatampak nila yan, guys. So, ayan, hindi lang yan ang pinaka parang bahay dito. Kung mapapansin nyo, sobrang haba ng salt farm nila. At ayun, nasa may dulo-dulo pa na yun, be. Imbakan na din ang asin na yun, be. So yun, be, nandito tayo sa salt farm nila. So kung mapapansin nyo, be, sobrang lawak, guys. So ayan, itong nakikita nyo ganyan, pag pumuti na yan, saka nila hangin yung farm. So ginagawa nila, pag hinahakon nila yung asin, so gumagamit sila ng pala. Tapos, pag nila, tinatabak nila dito.
walang nakatira doon. Ginagamit lang siya imbakan ng mga asin, pag naging asin na tong salt pan na ano nila, ginagawa nila guys. Ayan. So ngayon wala pa kasi ano pa lang, kinokollect daw nila yun mga almost January. Nagko-collect na sila. Sobrang dami, sobrang kapal. So ayan. So kung mapapasin nyo, sobrang dami ng bahay. Walang nakatira doon guys. So imbakan lang talaga ng asin yung ginagawa nila. Grabe oh, laki. So ayan guys, hindi na tayo sa salt farm. So tapos na tayo be. So ayan, grabe. Let's go. So thank you guys. Salamat sa mga lahat ng support sa akin. Grabe, ang ganda. Sobrang lawak ng salt farm nila. So ayun na yung mama at papasok na tayo at pupunta na tayo dun sa hotel kasi yatid na kami ni Kuya. So tapos na yung ating tour today, but anyway, yan, kakainin natin bonggang-bongga yung binili natin mamaya, yung sobrang laking mga sukok at mga pearly shell. So tara guys, at sobrang marami pa kayong kaabangan at talagang pupuntahan pa natin bukas, be, abangan nyo. Pupunta pa tayo ng Bocor Hill at pupunta tayo doon sa National Park. Grabe, ang dami natin makikita doon ng mga sobrang ganda pa. So abangan nyo, kaya keep on watching na talaga sa aking mga vlog guys. Kaya kung bago kayo sa aking channel, follow nyo lang ako guys para updated kayo sa aking mga video guys. So yun be, grabe, ang ganda. Nakakamiss yung mga ganitong tour na makikita mo halos lahat green na parang maputik ang mga dadaan. Charot. Bo yun guys. So nakakamiss lang kasi sobrang ko na-appreciate yung mga lugar na napupunta namin na medyo baha. So ayan, I love the nature talaga be. O ayan, at tapos na talaga yung paggala namin sa buhos talaga ng ulan na to. At basang-basa na talaga aketch. Charot. So yun guys, at papauwi na kami guys at iatid na ako ng aking tour guide doon. Ay, ng aking driver doon guys. So ako na rin pinakauling-uling ibababa. So ayan, grabe. Sobra ako nag-enjoy. Kaya abangan nyo kasi pupunta natin yung Bocor Hills, yung National Park. Grabe, marami kayong makikita doon guys ng Bocor. Sobrang ganda guys. Grabe, amazing.
Bocor Hill. Actually, they told me that today is Bocor Hill eh. But they changed it. They're going to countryside already. Yun ang Bocor, maybe tomorrow na lang. Not today. Hopefully tomorrow not heavy rain. Oh my God. Siyempre, ito guys, yung dinaanan namin, this is the old bridge here in Kampot. So, dalawang bridge nila rito, yung bago saka ito yung luma. So, mapapansin nyo, ayan, medyo basa talaga na parang ang taas talaga ng tubig sa ilog, charot. So, ayan, sobrang ganda ng experience ko today. So, ito yung way, papunta dun sa aking tinutuluyan. So, kung mapapansin nyo, be, sobrang ganda. Habang kami nagbabiyahe, ayan, lahat na nakikita nyo is medyo, ang ganda lang kasi more on nature talaga. At konti lang talaga yung bahay na talaga madadaanan nyo. Bago kayo tumuloy doon sa tinutuluyan ko, guys. So, ayan, may mga bundok. Ang ganda. Pag ganito yung, yung biyahe nyo, medyo maliwanag, be. Sobrang ganda. Habang pumapatak-patak talaga yung tubig na yan. Sobrang nila. Charot. So, sobrang ganda, be. Yun nga lang, be, yung pumunta ako rito kagahapon, nagpunta ako doon sa tinutuluyan ko ng gabi. Medyo nakakatakot, be. Kasi more on pala yun talaga ang dadaanan mo. Kaya, pag gabi talaga, hindi na ako masyado lumabas. Kasi, medyo natatakot ang catch. Yun nga lang, ayan. Grabe, pinagmamasdan ko na lang yung ganda ng paligid. Dahil, ang ganda. Nakaka-appreciate. Maybe a good weather can I visit here in Kampot? Oh, now it is not a rainy season now. Okay. September? Yes, like So ito guys, kung mapapansin nyo, ayan, halos lahat is maputik na naman talaga dadaanan natin. But anyway, let's go. At malapit na tayo dun sa ating tutuluyan. At ito na nga at liliko na tayo, be. Ito yung tinutuluyan ko, be. Malapit na. Yung nga mapapansin nyo, ayan to, halos maputik na parang lubak-lubak talaga yung daanan mo. Medyo, alam mo na, kumakalog-kalog na kami sa loob. So, ayan o, more on pala yun talaga. But anyway, na-appreciate ko. Ang ganda. So yun guys, andito na ako. Darating ko lang. Pupunta na ako dun sa aking hotel. At baka mga ganito. Yan. So nandito na guys. Ito yung aking tinutuluyan din. So ayan be, kakainin natin itong binigyan natin guys, ang hipon. Ayan guys, hipon. So, ang daming nakabang sa akin ng aso. So ito yung kakain natin for today. Ito yung kaganina pinaluto ko doon, yung binili ko doon sa sa crab market. So ito, bumili ako ng kalahating kilo na, ano ba to, na hipon. Sobrang lalaki ng hipon be. Tapos, hindi ko alam kung kaya ko ubusin ito ngayon or pwede ito mo bukas. Kasi ito, sobrang bigat. Ayan. Pearly shell naman. Ito na yung pearly shell. Okay. Ayan, buksan natin. Sobrang mura lang ito guys. Itong pearly shell na ito, nabili ko lang ito on 5,000 real. Parang nasa $1 something. Ganun lang. So, hindi naman siya ganun ka-expensive. Sobrang dami, 1 kilo na ito din. Ayan. Tapos ito naman, hipon. Nabili ko siya ng almost 150 real. Nasa $3 may get. Pero sobrang laki na bill. Sobrang laki na. Eh? Ayan. Sobrang laki na. So, ayan be, at kakain tayo at magmumukbang tayo ngayon ng pearly shell na bato-bato at saka yung hipon na binili at catch. So, ayan ang ating food for today. At ngayon lang ako magla-lunch. Ayan, ng bonggang-bongga. So, kakainin natin yan guys. Tapos, umorder ako ng isang pot. Ayan. So yun guys, kain tayo. Actually, first ko talaga kumain itong Persian na to. Ayan. Ang dami. Ayan. Ang dami nila. Kain. Ano ba ito? Lagkit. You want sister? oh, no, I'm okay. I'm It's alright. okay.
I don't Yes. really like seafood, but thank you. Papapakan natin ito ng bonggang-bongga. Ang dami ba? Di, ang sarap. Ang liliit. Ayan, actually tinatanggal ko muna yung laman niya kasi sobrang bigat niya. Yung mga kabibi. Ang liit lang ng laman niya, pero sobrang bigat. Ito nagpapabigat sa kanya itong pearly shell na ito. Ayan. Ang sarap na pagkakaluto niya, be. Tama yung anghang, tama yung tamis. Yan, grabe. Ang sarap niya. Yan. So ito yung kakain natin today. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Kung pearly shell or ano. Alam ko shell siya, pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito, tikman natin itong hipon. Ang sarap. Ang sarap ng pagkakaluto niya, the best. Perfect. Sabaw pa lang. Sulit na. Ayan. Sige. Ang sarap. Try nyo rin. Try nyo rin, guys. Ang daming sabaw. So ito, guys, yung hipon. Grabe, sobrang laki. Ay, isa. So yun, be, sobrang laki. Sulit. So yun, guys, kahit umuulan talaga, sobra ako nag-enjoy sa mga pinuntahan natin, guys. Grabe. Talagang hindi ko siya makakalimutan. So ito, guys, itong kinakain ko ngayon, ito yung binili ko ng fresh doon sa Crab Market, guys. So marami kayong pwedeng mabilihan doon. May pusit. Ang lalaki ng pusit, be. Oo, nasa lang, 150k ang binibigay niya sa akin. Kalahating kilo na yan, sobrang laki, sobrang dami. Actually, di ko na talaga babawiin nyo. Kumbaga, kinansel ko kasi yung pusit, pero dapat gusto ko siyang iuwi. Naisip ko nga pala, nandito nga pala ako sa Nongpen, wala ako sa Poipe. So, kinansel ko na lang siya. Kasi ito, dalawa, sobrang dami na, baka di ko naman siya maubos. Baka mapanis lang. So, ayun, Beo, grabe. Ang sarap. Grabe. Sobrang sarap, be. Tikman natin itong sabaw ng hipon. Be, ang sarap. Ang sarap yung sa hipon, be. So alam niyo guys, yung pumunta yung pinuntahan natin sa ay parang ano pa to? Ito na ba to? Yung pinuntahan natin doon sa Crab Market, eh. Ang ganda ng place nila doon. Kahit na medyo umuulan-ulan at bumabagyo-bagyo, umahampas yung pinakatubig doon sa sa gilid. Grabe, sobrang ganda. Nakaka-appreciate yung ganda ng lugar. So yun, guys. So tinatanggal ko siya para kakainin na lang natin. Sobrang sarap ng sauce. Parehas sila masarap, eh. Ang sarap. Parang gusto ko isabaw yung sauce. Di, ang sarap. Grabe, perfect. The best. Pagbalik ko doon, soon, babalik ulit ako doon. Titikman naman natin yung crab nila doon, saka yung pusit. Sayang. Hindi natin nabili yung crab.
So, kabilisan na natin yun. Ginatikman na natin yun ng bonggang-bongga. Yan. So, kumakain lang ako ngayon kasi para mamaya matutulog na ako. So, maaga pa naman, nasa alas 3 pa naman ng hapon, pero gusto ko na matulog. Para bukas, meron tayong lakas sa panibagong tour natin. Ihanda natin ang sarili natin dahil alam natin, uulan na naman ng bonggang-bongga. So, ito be, sobrang mura lang ito guys. So, ito yung binili ko, nasa 5,000 bill lang. 1 kilo na to ha, 1 kilo na. Ito, kabibi na to. Tapos ito, ano lang, kalating kilo lang tong ano. Pero ang lalaki be. Yung sa ano. O, tingnan yung hipon be, oh. Ang laki. Ayan. Tignan natin yung sabaw ng hipon. Actually, pwede pa to for tomorrow. So, hindi na ako bibili ng ulam. Bukas na lang. Hindi man siguro ito mapapanis. Ang sarap niya guys. Ayan. Grabe. Sobrang lagkit na ng kamay ko. Ayan. So, tinalunan talaga ako ng aso. Nakakaloka. So, ayun be. Nagulat ako. Mamaya ako nabibigyan. Bigyan ko kayo mamaya, wait lang. Sa inyo, kung mapapansin nyo, ayan, medyo nagtatalunan yung mga aso. Ayan be, grabe. Sobrang tataba ng hipon. Ayan. Sabaw pa lang be, sobrang sarap na ng sabaw niya. Grabe, sobra. Ah. Wait lang, mamaya bibigyan ko kayo pagkatapos. Marami pa to, huwag ka mag-alala. So yun guys, grabe, sobrang parang busog na ako. At mamaya bibigyan natin yung aso. Masyadong masabaw yung niluto nila ate. Actually, sobrang sarap niya. Kaso nga lang, sobrang sabaw. So, yun guys. Grabe. Parang busog na ako. Ubusin ko na lang itong pagkain natin. Ng bonggang-bongga. So, maaga ako matutulog ngayon kasi sobrang excited ako for tomorrow. Kasi maganda yung pupuntahan natin. Actually, dapat yun yung pinaka first day na pupuntahan natin today. Kaso nga lang, naging countryside yung pinuntahan natin. Saka yung sakit. But it's okay lang naman. Kung ano mauna dun sa dalawa. Yun. So, kung bumabagyo-bagyo naman bukas na naman at umuulan-ulan, handa na ako guys. Walang problema. So, kain. Yan. Manatid sa bawo. Saka ito. Actually, parehas lang sila masarap yung sabaw. So, kailangan talagang kamayin. Kaloka. Sobrang lagkit. Sobrang lagkit. So, ayun be.
Naglilikot na yung mga aso. Yan. So, kinamay ko na talaga guys. Kasi ang hirap kunin itong mga pearly shell na to. Mm. Yan. Kain. The best ang luto nila. Grabe. Ang sarap na pagkakaluto. Kung alam ko lang ganito kasarap at doon na dapat ako kumain, sana kinuha ko yung kung paano pagluluto. Ang sarap. Mabilis ang luto lang to ha. Pero be, sobrang sarap. Amin sampalok. Nilalagyan pa rin nila ng sampalok ko. Kaya pala nagtaka ako kanina. Parang nakakain ako ng buto ng sampalok. Kala ko na nalaglag lang. May sampalok pala, kaya pala masarap. Ayan o. Nilagyan nila ng sampalok. Sampalok nga. Kaya pala medyo kakaiba ang lasa. Masarap siya guys. Kaya pala nagtaka ako kanina, kumakain ako. Sabi ko, parang may nahalong buto. Sabi ko, may buto pala tong mga pearly shell na to. Pagkuha ko sa bunganga ko, aba, isang malaking buto. Sabi ko, ba't isang palok? Kala ko naligaw lang. Kasi gusto niya makipag-friend dito sa mga pearly shell. So, ayun, pagtingin ko, aba, meron pala sa palo. Kaloka. Palok be. So ito yung ano, ito yung green pepper na pinuntahan natin kaganina. Ayan. Ito ang green pepper. So hinaluan nila ng green pepper. Hipon. Yun. Yun be, sobrang sarap. Ang tataba ng ano nila. So umaambon-ambon na naman be. So yan be, grabe. Sobrang hirap magbalat ng hipon. Ito talaga pinakaayo na ayaw ko. Hihirapan ako magbalat ng hipon. Sobrang ano, hirap. So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you so much. At hindi ko naman ito mauubos lahat. Sobrang dami. Sobrang dami ng hipon. So hopefully sana nag-enjoy kayo sa ating panonood. So ayan guys. Bibigyan natin yung mga aso. Tapos bibili na lang ako for tomorrow yung pagkain ko. Kasi matutulog na ako na maaga. Para ma-download ko na yung mga video dun sa laptop. So ayan guys. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood. Shoutout nga pala dun sa lahat ng mga nag-support sa akin. Baby Kite, ayan. Hi, Crystal Laksa. Christian Laksa, thank you so much. Ayan, hipon, kain kayo guys. Sobrang dami. Ayan. Kasi lang sila napakasarap na ano.
Hanggang dito na lang tayo guys. Bye-bye. Bye-bye.